Sama-sama po tayong mananalangin, mga kapatid. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, muli po kami, Amang, sama-samang mga magkakapatid, handog namin sa iyo mula sa aming mga puso ang taos na pasasalamat, pagkilala namin ang utang na loob sa iyo, Panginoon. Nakita pa po namin ang araw na ito. Salamat po, tinawag mo kami. Ipinisan mo kami sa iyong bayan sa hulang kapanahonang ito. Hindi namin kayang tandaan lahat ng kabutihang ginagawa mo sa aming mga buhay, Ama. Wala po kaming maitutumbas sa lahat ng iyong mga kabutihan. Tanging pasalamat ang aming iniaalay sa iyo. Marapatin mo nawa, Panginoon naming Diyos. Sana po, samahan mo pa kami sa dako paroon ng aming mga paggawa. Tulungan mo po kaming lahat na ang buhay, lakas na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin ay magugugol namin sa pagsunod sa iyong mga kautusan upang magawa namin ang ayon sa kalooban mo. Sana po, Ama, alalahanin mo po ang iyong mga lingkod sa buong mundo, lalo na po ang mga may pinagdadaanan sa buhay, nahihirapan dahil sa mga karamdamang naranasan namin sa buhay na ito. Nahihirapan dahil sa mga pagsubok at sa mga bagay-bagay na aming sinisikap sa awat tulong mo na aming mapagtagumpayan at makapagpatuloy kami hanggang sa maabot namin ang kasakdalang hinihingi mo po sa bawat isa sa amin. Panginoon aming Diyos, pagpalain mo po ang lahat ng iyong mga lingkod na dahil sa pananampalatayang pinasisibol mo sa aming mga puso, laging karamay sa pagpapalaganap ng iyong mga banal na salita. Sana, Ama, sama-sama kami maging dapat sa iyong ipinapangakong buhay na walang hanggan. Humihingi kami ng tawad sa lahat ng aming mga pagkukulang. Umaamin kami, Ama, sa iyong banal na harapan. Nagkukulang kami. Nagkakasala. Patawarin mo po kami, mga magkakapatid. Maawa ka po. Linisin mo ang aming mga puso. Ngayong nagpatawad na po kami sa mga nagkulang sa amin. Samahan mo po at pagpalain din ang aming mga kapwa-taong kapiling namin sa aming pakikinig ng iyong mga banal na salita. Loobin mo po nawa, lalo ang mga kasulukuyang nakikinig ng iyong mga banal na doktrina, magkasama-sama na po sana kami sa isang marapat, matuwid na paraan ng mga paglilingkod sa iyo. Panginoon, sa aming muling pakikinig ng iyong mga salita, buksan mo ang aming mga puso. Isugo mo po ang iyong Santong Espiritu, panatilihin mo po ang kapayapaan sa bawat dako na aming mga pinagkakatipunan. Buong puso po kami, Amang, nananampalataya. Ipinagkaloob mo po sa amin ang bawat kasang-ayon ng kalooban mo. Salamat po ng marami sa iyo, Panginoon,
sa pangalan ng aming dakilang tagapagligtas, ang aming Panginoong Hesukristo. Amen. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat mga kapatid at sa lahat ng ating mga panauhin. Salamat po sa inyong pagpapaunlak na minsan pa para makasama namin dito sa amin pong pagkakatipon. Salamat sa Diyos muli sa mabuting pagkakataon na mayroon tayo mga kapatid. At tayo po ay papasok na sa atin pong SPBB, kaya ngayong araw po na ito ay magpapasimula na rin tayo ng iba't ibang mga activities kasama po ang ating MCGI Quarterly Mass Blood Donation. After po nitong ating pagkakatipon, ito po ay magpapasimula na sa lahat ng ating mga coordinating centers at sa iba't ibang dako kung saan tayo po ay sama-samang nagkakatipon para magsagawa nitong ating mass blood donation. At ito po ay susundan bukas kung loloobin ng Diyos naman ang ating pong Brethren Day at ito ay coinciding sa ating fiesta ng Diyos. Patuloy nating paglilingapan at paglilingkuran, kasama na rin po ang ating pag-abot sa ating mga kapwa-tao. At ang ating pong mass baptism ay nakaschedule na pagdating naman po ng araw ng Friday sa umaga naman po ito. No? Coinciding naman sa ating first day ng ating pong third quarter SPBB. Kaya ito na po sa tulong at awa ng Panginoon. Salamat sa Diyos at inabot natin muli ang isang panibagong quarter ng taon. At September na, papatapos na naman po ang September. Parang hindi mo na mamalayan halos isang buong taon na naman po ang sa tulong ng Diyos ay matuling papalipas na. At tayo naman po ay patuloy pa rin ngayong araw na ito dahil tayo ay combined na ngayon kapatid na Rodel sa ating worship service and ating prayer meeting dahil meron na tayong SPBB this coming Friday, Saturday, and Sunday. Kaya magpapatuloy naman tayo, kapatid na Rodel, dito sa ating pag-aaral na siguro nakikita na natin, kapatid na Rodel, yung mga significance noong pagsubaybay natin papaano natin masusundan yung katotohanan na kailangan nating malakaran na mga magkakapatid at mapanatilihan dahil dito sa maliwanag na pagkakahati ng dalawang bagay, liwanag at dilim, yung katotohanan at kasinungalingan. Itong nakaraan nating mga pag-aaral, Brad Rodel, nakamarka ba sa'yo yung ilang mga punto na ating natalakay, Brad Rodel? Sa awa po ng Panginoon, Kuya, ay nakaliligaya po ng kalooban na amin pong natutunang detalyado ang mga bagay na ito dahil ito po, actually ito yung kabuuan ng atin pong paglakad na nararapat nating magawa, yung pagkatanggap po natin ng salita ng Diyos na siya pong katotohanan na nagbigay po ng pagkakataon po sa atin para tayo ay makapag-umpisa ng isang panibagong buhay. At dito nga po tayo ngayon sa pagpapanibagong buhay natin, pagbibihis ng bagong pagkatao, ay dapat nating maintindihang mayroong dalawang panig, mayroong dalawang hati, at dapat na maliwanag po sa atin ang pagkakaiba at ang pagkakahati dahil nagtatangka pong palagi ang kaaway na tayo po ay maibalik sa Kanya kasi nakuha tayo galing sa Kanya, lalo na po kami na hindi naman lumaki sa iglesia at lumaking iba ang pinaniniwalaan at iba ang ginagawa. Talagang masasabi po namin nung madinig natin ng katotohanan, mga kapatid,
ay nailipat tayo mula sa dilim hanggang sa kaliwanagan, mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, mula sa kasinungalingan papunta doon sa katotohanan na yun nga po ang salita ng Diyos. At nakita po natin dalawa lang po ang hati, katotohanan at kasinungalingan, kadiliman at kaliwanagan. Anything na hindi sa katotohanan, dahil ang katotohanan ay ang salita ng Diyos, anumang laban sa salita ng Diyos, nahuhulog po yan sa kasinungalingan. Kaya nakita natin pati yung kapaitan, paninibugho, pagkakampi-kampi, pagkakaalit, lahat ng laban sa salita ng Diyos, kasinungalingan. At ang source niyan ay ang Diablo. Yan, Na- kapatid na Rodel, saglit lang, para masustain lang natin, kasi pinanggalingan na ito ng ating mga pinag-aralan. Pakibasa mo yung 8:31 ng Juan, kapatid na Rodel. Opo. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, "Kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko." Yan, kapatid na Rodel. Babalik kita ngayon. Opo. Yung nasa 12:49 ng Juan. Opo. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Tuloy. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama. Gayon ko sinasalita. Yan. Sa madaling salita, kapatid na Rodel, yung salita ng ating Panginoong Hesukristo, kaninong salita? Salita po ng Ama, salita ng Diyos. Yan. Ngayon, yung salita na yon, kapatid na Rodel, ang sabi naman sa 17 niyang Juan, Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. yan, na ang sabi ng Panginoong Hesukristo doon sa 8:31, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, na yung salita niya, yun yung salita ng Diyos, kapatid na Rodel, ang sabi, yung salita ng Diyos, katotohanan. Kaya pala, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, ano ang kasunod, kapatid na Rodel, sa 32? At inyong makikilala ang katotohanan. Kita mo, kapatid na Rodel. Opo. Napansin mo ba yon? Ngayon po, Kuya. Opo. Awa ng Diyos. Oo. Nakita mo na ngayon kung paano yung hanay, kapatid na Rodel, noong katwiran ng Diyos, Opo, Kuya. na gusto mo makilala yung katotohanan, saan ka mananatili? Doon sa salita. Kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, na yun nga, yung salita ng Diyos na galing, nasabi ng ating Panginoon Jesucristo, yung kanyang sinasalita, yun yung galing sa Ama. Magsisipanatili kayo doon, tunay nga kayong mga alagad ko, kapatid na Rodel. Opo. Makikilala ninyo yung katotohanan. Na yung katotohanan, yun ang magpapalaya sa inyo. Saan ka palalayain ng katotohanan? Di dun sa kakontraryo, kapatid na Rodel. Tama po, Kuya. Sa kasinungalingan.
Opo. Dahil yung alipin ng kasalanan, alipin yun ng kasinungalingan. Dahil yung kasalanan, kasinungalingan yun, kapatid na Rodel. Opo. Oo. Kaya magiging laya kayo. Magpapalaya sa inyo ang katotohanan. Natural, yung katotohanan ng nagpalaya, saan kalalaya? Ano kontraryo ng katotohanan? Hindi kasinungalingan. Opo. Yun ang bantay, kapatid na Rodel, para wag makapasok ang kasinungalingan. Yung katotohanan na salita na pag iningatan mo sa iyong puso, hindi makakapasok ang dyablo. Opo. Diba? Hindi makakapasok yung inilalagay, ikinakarga ng dyablo. Hindi ka mapupuspos ni Satanas ng kasinungalingan. Kasi nakabantay yung salita na katotohanan na panglaban sa kasinungalingan. Para ka maging laya sa kasinungalingan, kailangan makilala mo yung katotohanan. Na yung katotohanan na yun ang salita ng Diyos na dapat mong maingatan sa iyong puso, kapatid na Rodel. Amen. Nasusubaybayan mo, sige. Opo, Kuya, napakaganda nitong nadagdag na puntong ito doon sa atin pong pinag-aaralan, mga kapatid, sa pagkakahati po ng dalawang bagay, ang katotohanan at ang kasinungalingan. At yun pong natutunan natin noong nakaraan na anything na against sa salita ng Diyos ay kasinungalingan. Ito, mas maliwanag lalo dito sa puntong ito na binasa ni Kuya sa atin ng 8:31 ng Juan. Sabi ni Kristo, sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. Maliwanag na at konkreto na po sa atin na ang tinutukoy ni Kristong aking salita, hindi niya salita yon na galing sa kanyang sarili. Dahil si Kristo, hindi siya nagsasalita nang mula sa kanyang sarili. Ang sinasalita niya kung ano yung sinabi ng Ama na dapat niyang salitain, ganun niya sinasabi. Yun ang kanyang sinasabi. Kaya yung salita ni Kristo, salita ng Diyos yun. At yung salita ng Diyos, katotohanan yun. Yun yung magpapabanal. Ngayon, ang sabi niya, kung magsisipanatili kayo sa aking salita, sa salita ng Diyos, sa katotohanan. Kung magsisipanatili kayo sa salita ng Diyos na aking sinalita, kung magkagayoy tunay nga kayong mga alagad ko. Anong kasunod? At inyong makikilala ang katotohanan. Bakit? Yung salitang sinalita niya, yun yung salita ng Diyos, yun yung katotohanan. Pag nananatili tayo doon, makikilala natin ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya ang wika sa inyo. Saan ka palalayain nga naman ng katotohanan, mga kapatid? Doon sa kalaban ng katotohanan, yung kakontraryo niya, yun yung kasinungalingan. Doon ka palalayain ng katotohanan. Kasi ang kalaban ng katotohanan, kasinungalingan. Ngayon, ano ibig niya sabihin? Pag tinuloy mo doon, saan ka ba palalayain ng katotohanan? Mga kapatid, natutunan na natin po yan Ituloy ko na lang po, mga kapatid, para doon po sa mga bagong kapatid, Sinagot sila ni Jesus, doon sa 33 muna po, nung sabihin niya yung sa kanya'y kanilang sinabi, kami binhi ni Abraham, kailan may hindi pa naging alipin ni numang tao. Paanong sinasabi mo kayo'y magiging laya? Doon hindi nila naiintindihan ng mga kaaway ni Kristo. Yung sinabi niyang, makikilala niyong katotohanan, ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Sabi nila, di pa kami naalipin ni numang tao. Paano sinasabi mo, kayo magiging laya? Tinumbok na ni Kristo kung ano ibig niya sabihin. Sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala
ay alipin ng kasalanan. So kung palalayain ka ng katotohanan, saan ka palalayain? Kung saan ka naging alipin? Ano bang pagkaaliping tinutukoy ni Kristo na palalayain ka ng katotohanan? Yung pagiging alipin po sa kasalanan. So ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Saan kayo palalayain ng katotohanan? Sa kasinungalingan. Anong kasinungalingan ng tinutukoy? Yung pagiging alipin mo ng kasalanan. Kaya yung kasalanan mga kapatid, komo yan ay laban sa katotohanan, kasinungalingan po yan, mga kapatid. Kaya anything na laban sa salita ng Diyos, kasinungalingan po iyan. Kaya ang panglaban sa kasinungalingan, yung katotohanan, yung salita ng Diyos, yun yung dapat nating ingatan sa ating mga puso, mga kapatid. Yung salita ng Diyos, panglinis yun, pangalis nung kasinungalingan. Kaya nga sinasabi sa Biblia, dun sa mga tinawag sa loob ng iglesia, mga kapatid, iwan mo na yung nakaraan mong pamumuhay. Sabi ni Pablo, yung dati nating paraan ng pamumuhay, iwan na po natin yon. Bakit? Yung dati mong pagkataong sumama ng sumama, ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. Yung pagdaraya, kasinungalingan yon, mga kapatid. Kaya sumama ng sumama, yung dati nating pagkatao dahil doon. Ngayon, dapat iwan mo na yon. Para maiwan mo yon, magbago tayo sa espiritu ng pag-iisip, bihis natin yung bagong pagkatao na ayon sa Diyos, nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. O yung katotohanan po, ang component ng bagong pagkatao Yun yung ating ibibihis. O ngayon, pagkatakwil ng kasinungalingan, itatakwil mo yung kasinungalingan. Magsasalita ka ng katotohanan. Yung pagtatakwil ng kasinungalingan, pagtatakwil kay Satanas yun. Dahil si Satanas, sinungaling, ama ng kasinungalingan. Kaya pag tinakwil mo yung kasinungalingan, tinatakwil mo si Satanas. Ano ang gagawin mo ngayon? Tinakwil mo na yung kasinungalingan, magsasalita ka ng katotohanan. Kaya lang, hindi lang magsasalita ng katotohanan. Dapat nagja-jive yung sinasalita mo at saka yung ginagawa mo. Sinasalita natin katotohanan, dapat ang ginagawa natin katotohanan din. Kaya nga ang kasunod, mga galit kayo, huwag kayong magkasala. Bakit? Pag nagkasala ka, yung kasalanan, mga kapatid, ayan, dugtong na natin itong nakuha natin sa 8:31 hanggang 32 ng Juan. Yung kasalanan, kasinungalingan yon. Kontra. Nagsasalita ka ng katotohanan, pagkatapos ang gagawin mo'y kasalanan. Kaya magalit kayo, huwag kayong magkasala. Bakit? May galit kasi na pagka yun ng galit na kinuha mo, magkakasala ka. Yung galit ng tao. At yun ang isinasaksak ng Diablo. Yung galit ng tao, kasi ang galit ng tao, hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Yung bagong pagkatao, nilalang yun ayon sa katwiran. Pag gagawa ka ng hindi katwiran, hindi na yun ang ayon doon sa katwirang sinasabi ng Bibliang dapat mong bihis na bagong pagkatao. Kaya magagalit ka, huwag kang magkasala. Magalit ka na nandun ka pa rin sa katwiran. Di ka nawawala sa katwiran. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Bakit po? Pagka lumubog ang araw sa galit mo, ano ang papasok pag lumubog ang araw? Dilim. Kanino ba yung dilim? Kay Satanas. Kaya pagka nagagalit po tayo ng galit ng tao na hindi gumagawa ng katwiran, mga kapatid, pinapapasok mo si Satanas, binibigyan mo ng daan. Bakit po? Daan ng dilim yun Pag lumubog na yung katwiran lumubog na yung araw sa galit mo, yung araw kasing tinutukoy dyan, natutunan na po natin yon. Araw ng katwiran yon. Nasa 4:2 po ng Malakyas. Bakit? Dapat kasi magalit ka man, yung katwiran pa rin ang ginagawa mo. Hindi ka gagawa ng kasalanan, hindi ka gagawa ng pagkakamali. Dahil pagka nagalit ka na ng galit ng tao, lalaki ng lalaki yan, pupunta na sa pagkapuot. Pag napopuot ka na, mamamatay tao ka na. Pag mamamatay tao ka na, anak ka na ni Satanas. Ganun po mangyayari. Pag pinabayaan mong lumubog ang araw sa galit mo, didilim na, yan, papasok na. Kaya pinapasukan ni Satanas yan, kasinungalingan, dinadaanan niya, yung galit po, dinadaanan niya yan, mga kapatid. Kaya dapat maalis po yan lahat sa atin. Mga ano yan dinadaanan po ng demonyo yan, kasinungalingan, galit. Pero ang hulog po lahat niyan, como ang ibubungan yan sa atin ay kasalanan, kasinungalingan po,
lahat yan, mga kapatid. Huwag nating pabayaang mabigyan ng daan ng diablo. Bakit? Pag nabigyan ng daan, papasok siya. Ang ganda nung natutunan natin na yun sa Mateo 12:43 hanggang 45, mga kapatid. Talagang yung masamang espiritu, pag lumabas sa tao, napapalabas po talaga yan eh. Alam natin yun sa bautismo, napapalabas yan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos at ng bautismo, nawawala yung masamang espiritu, pero babalik yan. Kaya lang yung kasaysayang tinutukoy ni Kristo, pagbalik niya, dinatnan niya, walis na. Bakit walis na? Abay, nalinis na. Bakit? Ang panglinis kasi yung salita ng Diyos eh. Nagagayakan pa. Ako, mga kapatid, aminin ko na lang po dito, para alam nyo na lang din po, para baka mamaya pareho tayo eh. Akala ko, yung nakita nung demonyo na walis na, walang laman, nagagayakan, akala ko kaya siya nagsama ng 7 pa, dahil nakita niya, ang gandang pasukin dahil ang ganda ng ayos. Hindi ko nakukuha yung punto na yun. Na kaya pala siya nagsama ng 7 pa, hindi niya kayang basta-basta pasukin. Kasi nga, walis na, walang laman at nagagayakan. Malinis na, nagagayakan. Ano ba yung panggayak? De yung inilagay mo dun sa loob, ano ba yung nilagay dun sa loob? Yung salita ng Diyos. Yung iniingatan mong salita ng Diyos, yung salita ng Diyos katotohanan, dala niya kasinungalingan, hindi siya pwedeng basta-basta pumasok. Lalo na kung halimbawa, sabi nga ni Kuya, kabisado mo na yan eh. Di ba? Kung kabisado mo na yan, hindi ka basta-basta maiisahan na niya, kabisado mo na eh. Magsasama ng mas matitindi sa kanya, 7 pang mas masasamang espiritu, para makapasok sila. Kasi hindi, akala ko dati, nakita niya, gayak na. Kaya parang tuwan-tuwa siya. Na okay, papasukin niya. Hindi ko po naiintindihan yun, Kuya, na kaya pala ganon. Oo nga, napalabas siya doon. Ano ba nagpalabas sa kanya? Demonyo siya eh. Yung nagpalabas sa kanya, yung kapangyarihan ng Diyos. Kasinungalingan ng dala niya, ang nagpalabas sa kanya, yung katotohanan. Alin yun? Yung salita ng Diyos. Yun niyang gumagayak doon sa bahay na gusto niyang pasukin. Hindi niya kayang basta-basta pasukin. Kaya nagsama po siya ng 7 pang mas masasama sa kanya. Kaya makaka-experience ka, naririnig ko yung kay kapatid na Eli nung araw eh. Nung araw, gusto mong mangalo niya eh. Ligaw ka ng ligaw, hindi ka pinapatulan. Abay ngayon kaanib ka na, ikaw pa nililigawan, mas maganda pa dun sa dati mong, aba, yung pala yun. Mga kapatid, dati sa inuman, mga kapatid, ikaw pa ang dumadayo. Ngayon, pinupuntahan ka sa bahay, ngayon kaanib ka na. Bakit? Hindi ka nakasikaya basta-basta nung dati. Bakit? Nababakuran ka na, nagagayakan ka na ng salita ng Diyos, na katotohanan. Napakaganda nung puntong yun, Kuya, na nakuha po namin. Kaya talagang kailangan, iingatan mo yung salita ng Diyos kasi yun lang talinghaga eh. Doon ko nakita yun eh, mga kapatid. Hindi ko nakukuha yung punto na yun eh. Yung nahulog sa tabing daan, di ba? Dumating yung diablo, yun yung ibon eh, na inalis yung salita sa puso ng tao. Bakit? Yung salita, binhi yun eh. Yung binhi, salita ng Diyos. Katotohanan yun eh. Mga kapatid eh. Yung demonyong tumrabaho nung kaya maalis yun dun sa tabing daan eh. Anong ipinasok? Katotohanan yun eh. Anong dala-dala niya? Kasinungalingan para maalis yung salita sa puso mo. Ganun din yung nahulog sa batuhan. Dumating yung sa panahon ng tukso, umihiwalay. Sino ba manunukso? Si Satanas pa rin yun. Mga kapatid, pagdating dun sa dawagan, yung lahat ng pagsusumakit sa buhay, kalayawan sa buhay na ito, sino ba may kagagawan yan? Si Satanas din yan. Kasinungalingan din ang daladala niyan, kaya naalis yung salita sa puso. Yung isa, yung pusong timtiman at mabuti, iniingatan ang salita. Pagkarinig, nagbubungang may pagtitiis. Kaya nakapagbunga yon, iningatan niya ang salita ng Diyos. Alin yung salita ng Diyos? Yung katotohanan. Pag iniingatan mo ang katotohanan, hindi ka kayang pasukin ng kasinungalingan. Makakapagbunga ka. Pero yung tatlo, napasok ng kasinungalingan mga kapatid, Ang ganda-gandang punto nun. Hindi mo siya dapat bigyan ng daan. Nung tinatanong ako ni Kuya, bakit ka nakatahan? Sabi niya. Nung ko lang din naintindihan yun dahil sa hanay ng katwiran
nakapasok po. Sabi ko, ba't nakapasok? Binigyan mo ng daan. Bakit? Kaya nga, pagkatakoy lang kasinungalingan, magsalita ka ng katotohanan. Magalit ka, wag kang magkakasala. Wag lumubog ang araw sa galit mo. Wag mong bigyan ng daan ng diablo. Bakit? Ang diablo, ang dinadaanan niya, yung kasinungalingan, yung galit po ng tao, mga kapatid. Kasinungalingan niya, yung mapapait na paninibugho, yung pagkakampi-kampi, laban yan lahat sa aral ng Diyos, laban sa katotohanan yan. Dinadaanan po ng demonyo yan. Pagka binigyan mo ng daan, ay papasok po talaga yan. At tandaan natin, pag nakapasok po yan, may kasama pang 7, 8 na sila, ang tindi na nila. Kaya ang mangyayari, lalo ka pang sasama kaysa dati mong kalagayan, yung sinasabi rin sa Pedro, mga kapatid, muli kang nahalubiluan, nakatakas ka na nga sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Si Kristo yung katotohanan, di ba? Siya rin yung katotohanan. Nakilala mo na yung katotohanan, kaya ka nakatakas dun ang problema, muling nahalubiluhan. Ba't muling nahalubiluhan? Pinapasok mo, binigyan mo ng daan Ano mangyayari? At madaig niyaon, ayun na. Pag nakopo ka na nun, lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Para kang asong bumabalik na muli sa suka at babaeng baboy na nahugasan ka na nga, naglulubalob ka uli sa pusali. Yun po ang mangyayari, mga kapatid. Pero kung iingatan natin sa ating mga puso ang salita ng Diyos, yun ang pang-block sa kasinungalingan. Kaya nga, meron tayong Espiritu Santo o yung Espiritu ng katotohanan, napapatnubay sa atin sa buong katotohanan Mga kapatid, paano niya tayo papatnubayan sa buong katotohanan? Siya yung magpapaalaala, magtuturo ng lahat ng sinabi ni Kristo na galing sa Diyos na katotohanan. Magpapaalaala ng lahat ng sinabi ni Kristo na salita ng Diyos na katotohanan. Kaya totoo yun. Bago mo magawa yung pagkakamali, may magpapaalala sa iyo Bago mo magawa yun. Kaya lang, minsan tigas ulo tayo, tutuloy pa rin natin. Tayo na may kasalanan po nun. Minsan pag galit na galit ka na nga, minsan bigla ka nauntog Mahihimas-masak ka. Maalala mo, sumusobra ka na. Mga ganun po mga kapatid, talagang kalalasan po natin yan. At yun talagang totoo yun Nakasubo ka na. Di ba? Ngumuya ka na. Bago mo maituloy, di pa pala ako nananalangin. Ganun Mga kapatid, ano po, minsan sa pagod mo, umupo ka, wala ka pang balak matulog, kaso gabi na. Abay, nung magising kayo 12:00 na. Ang una mo pong maiisip, naku, hindi pa pala ako nananalangin. Ganon mga kapatid naman, pumrotekta ang Diyos sa atin. Meron tayong espiritu ng katotohanan, nagagabay sa atin sa buong katotohanan. Kaya lang po, pagka yun ay pinipighati natin, pinapaalalahanan ka, ayaw mo, mapipighati mo po yun. Sino naman ang mapapatuwa mo? Pag napighati mo yung umaakay sa iyo sa buong katotohanan, mapapaligaya mo naman yung gustong magpasok ng kasinungalingan. Ganun po yun, mga kapatid. Ano po, kaya dapat firm tayo doon, makinig tayo doon sa ipinapaalaala po ng Espiritu sa atin. Dahil pagka napighati mo yon, iiwanan ka na nun. Ang mamamayagpag na dun sa iyo, yung pupuno sa iyo. At yun, napakagandang punto nun Pinuspos ni Satanas ang iyong puso, sabi kay Ananias, upang magsinungaling. Di ba? Laban sa Espiritu Santo. Doon ko naintindihan, nakala ko dati, si Satanas, talagang pinuno niya yung puso ni Hindi. Si Satanas ang pumuspos, ang ipinangpuspos niya, yung kasinungalingan niya. Dahil yun yung daladala niya, mga kapatid. Ang kasinungalingan niya, yun yung laban sa salita ng Diyos. Kaya ang nangyari kay Ananias, sa tindi na ng pagsisinungaling niya dahil nasanay na siya. Talagang pinapasok niya kasi, napuspos siya ng kasinungalingan. Kaya dumating siya sa punto na ganon, nagsisinungaling na siya sa Espiritu Santo, nagsisinungaling na siya laban sa Diyos, mga kapatid. Kaya, kuya, napakarami pong punto. Di ko maalala po lahat ngayon. Pero natutuwa ako dito sa natututunan po nating mga puntong ito, mga kapatid. Talagang nakikita mo yung pag-iingat ng salita ng Diyos, mga kapatid. Yung sinasabi ni Kristo, pananatili sa kanyang salita na salita ng Diyos. Yun yung magpapalaya sa atin sa
sa kasinungalingan, hindi po makakapasok yon. Kaya tuwing gagawa tayo, dapat nakaayon sa katotohanan. Magsasalita tayo, nakaayon sa katotohanan kasi ganun yung bagong pagkatao. Ayon sa Diyos, nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Huwag tayong aalis doon. Anything na hindi katwiran, anything na hindi katotohanan, kasinungalingan na po ng demonyo yon. Yan yung laban. Dalawa lang po ang hati, mga kapatid. Kaya magbabantay tayo. Yung akala natin, simpleng bagay lang yung meron kang hinampo, meron kang galit na hindi naaalis, ilang taon na hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin. Akala mo okay ka lang kasi dumadalo ka ng pagkakatipon. Hindi mo alam, merong binhi ng masama na nakapasok sa iyo na kailangan maalis, mga kapatid. Para Hindi mo, Brad Rodel, masasabing itinatakwil mo ang kasinungalingan kapag yung galit ay nasa iyo. Tama. Nananatili sa puso mo. Opo. O, di ba, pagkatakwil ng kasinungalingan, magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa sapagkat tayo'y mga sangkap na isa't isa sa atin. So ano ang dapat nating sasalitain sa isa't isa, kapatid na Rodel? Katotohanan po, kuya. Katotohanan. Ano yung katotohanan? Salita po ng Diyos yun. Yung salita ng Diyos. Na kaya ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kung kayo mananatili sa aking salita, yung katotohanan, kapatid na Rodel, Opo. tunay kayong mga alagad ko. Makikilala nyo yung katotohanan. Ano ba ang salita ng ating Panginoong Jesucristo? O edi, puntahan mo, simpleng-simple, walang hiwaga. 13:34, kapatid na Rodel, ng Juan. Opo. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa. Na kung paanong iniibig ko kayo, ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y, Sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad. kung kayo'y nananatili sa aking salita, di ba? Amen, kuya. Tunay nga kayong mga alagad ko. Opo. Ang sabi niya, sa ganito makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y tunay kong mga alagad. Kung nananatili kayo sa aking salita, alin yun? Yung katotohanan. Anong salita niya? Mag-ibigan kayo. Kaya tunay kayong mga alagad ko kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Di tinakwil mo na yung kasinungalingan. Magsasalita ka ng katotohanan. Ano ang salita ng katotohanan? Salita ng Diyos. Ano sabi? Mag-ibigan. Di ano salita dapat? Di salita ng pag-ibig, hindi salita ng galit. Kaya kung magagalit kayo, huwag kayong magkasala. Huwag niyong bigyan ng daan ang diablo. Dahil yung paglalagay ng galit, pagbibigay ng daan sa diablo, paglalagay ng kasinungalingan at hindi katotohanan. Dahil yung katotohanan, kapatid na Rodel, para mo makilala, ay dapat nandun yung pag-ibig sa puso, hindi yung galit. Pag yung galit, hindi katotohanan yun, kasinungalingan yun. Kaya nga, alam mo ang sabi, kapatid na Rodel, ewan ko, sana nasusundan mo, pakibasa mo lang ito. Nasa Juan, pakibasa mo, kapatid na Rodel. Sa unang Juan, 4:6, kapatid na Rodel. Opo. Unang Juan. Tayo nga'y sa Diyos
Ang nakakakilala sa Diyos ay dumirinig sa atin. Ang hindi sa Diyos ay hindi dumirinig sa atin. Tiga mo, teka muna ha. Eh di ano ang dalawang bagay dyan? Sa Diyos po at hindi sa Diyos. Yung nakakakilala sa Diyos. Oo. Ngayon, sa Diyos, hindi sa Diyos. Yung sa Diyos, anong hati? Ang sa Diyos, ang Diyos, Diyos ng katotohanan. Hindi sa Diyos. Kanino ba hulog nung hindi sa Diyos, kapatid na Rodel? Sa Diyos po ng kasinungalingan kay Satanas. Dalawa lang naman eh. Kaya nga earlier on, sinabi niya kasi unang Juan din yan 4:6 lang tayo nakarating na. Sa 3G, sinasabi na nga yun ni Juan elaborately na nahahayag yung mga anak ng Diyos at mga anak ng Diablo. Di dalawa, kapatid na Rodel. Kaya dun sa 4:6, tinatalakay na dito, nakakakilala sa Diyos, dumirinig sa atin. Yung hindi sa Diyos, di dalawa. Yung sa Diyos at hindi sa Diyos. Ngayon sabi, dito'y ating nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Di dalawang bagay, Yung espiritu ng katotohanan at espiritu ng kamalian o espiritu ng kasinungalingan. Opo. Kapatid na Rodel, saan ba tayo dapat? Doon po tayo sa espiritu ng katotohanan, kuya. Bakit? Kung tayo nga'y sa Diyos, Opo. hindi dapat nandun ka sa espiritu ng katotohanan. Kung tayo'y sa Diyos, dalawa yun Espiritu ng katotohanan, espiritu ng kamalian. Tayo nga'y sa Diyos. Yun bang sa Diyos, sa espiritu ng kamalian? Hindi po. Dito, ating nakikilala ang espiritu ng katotohanan. Saan natin nakikilala yung espiritu ng katotohanan? Paano yun, kapatid na Rodel? Kung nananatili ka sa salita ni Kristo, kapatid na Rodel? At ang salita ng ating Panginoong Jesucristo, mag-ibigan kayo. Kaya sabi ni Juan dito, sa unang Juan na ito, 4:6, dito, nakikilala natin ang espiritu ng katotohanan, yung espiritu ng kamalian. Kaya sabi niya, mga minamahal. Ano sabi? Mga minamahal, mangag-ibigan tayo sa isa't isa. Sapagkat, Sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. yung galit. Sa demonyo po. Kita mo. Opo. At ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos. Yung napopuot. Ipinanganak po ng Diablo yun. Bakit? Kasi mamamatay tao yung Diablo Yung napopuot sa kapatid, mamamatay tao. Yung anwikang umiibig, ipinanganak ng Diyos. Saan ka ngayon lulugar naman kung hindi ka umiibig at napopuot ka naman? Di ba? Oo, kuya. At bawat umiibig, pinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Bakit nakakakilala sa Diyos? Nananatili sa katotohanan Opo. Nananatili sa salita ng Diyos Na ang salita ng Diyos, sabi ng Panginoong Jesucristo, Brother Rodel, ba't mo nga iisiping umalis sa pag-ibig? Hindi po dapat, kuya. Aalis ka sa katotohanan. Opo. Kaya pagkatakwil ng kasinungalingan, magsasalita sa inyo ang bawat isa ng katotohanan. Kita mo, kapatid na Rodel? Ano sasabihin natin na katotohanan sa isa't isa? Mag-ibigan kayo sa isa't isa, sabi. Opo. Tatanungin kita, yung bang pag-iibigan, salita ba yun o hindi? Salita ba ng Diyos o hindi? Salita ni Kristo o hindi? Katotohanan o hindi? Katotohanan po. Ngayon, kung
nagsasalita ka ng pag-ibig, kapatid na Rodel, ano sinasabi mo? Salita po ng Diyos, katotohanan po. Oo, di yung salita ng katotohanan, kapatid na Rodel, salita ng pag-ibig yun eh. Amen, Kuya. Opo. Hindi ba salita ng pag-ibig yung katotohanan? Bakit? Ang Diyos ay pag-ibig eh. Ang Diyos ay katotohanan eh. Yung salita ng Diyos ay katotohanan eh. Di ano salita yun, kapatid na Rodel? Yung salita ng pag-ibig. Salita po ng katotohanan yon. Yung salita ng katotohanan, hindi ba salita ng pag-ibig yun? Opo. Paano ngayon yun sasabihin mo? Magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa. Ano ba yung katotohanang sasalitain mo dapat sa kapwa mo? Dahil tayo'y sangkap na isa't isa sa atin. Mag-ibigan kayo, kapatid na Rodel. Opo, Kuya. Tama po. Ewan ko kung... Bro Josel, ikaw ba nakakasunod ka ba dyan sa pinag-uusapan natin? Kuya, salamat po sa Diyos. Overloaded ng mga detalye at lalo pa pong nagpaningning doon sa ating mga previously pag-aaral na naintindihan na. Talaga po gusto ko lang i-express din, Kuya, Brother Rodel, yung appreciation ko. Kasi kahit na marami na tayong natutunan, dumadami pa rin po mga kapatid. Tuloy-tuloy ang pagtuturo ng Diyos at pagdami sa atin ng mga kaalamang ito. Ito pong binuksan niyo po sa amin, Kuya, 8:31 ng Juan, na sinasabi ng Panginoong Jesucristo dyan. Napakarami palang nakakabit na detalye po dyan na dapat naming makita. Salamat sa Diyos na himayin niyo po, Kuya. Dahil sinabi ito ng Panginoong Jesus sa mga Hudyo na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita. Doon muna sa statement na yun. Dapat kasi magsisipanatili tayo sa Kanyang salita. Yung salita niya na yun, naipakita sa atin, alam naman natin, na hindi po yun sa Kanya per se galing, kundi sa Ama. At yun po ay katotohanan, yun po ay buhay. Yan, 12:49 hanggang 50. Dapat doon tayo nananatili. At yung salita na yun, katotohanan. No? So mananatili tayo sa katotohanan. Dahil yun nga po ang salita ng Diyos, hindi kung kani-kaninong salita na dala ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang katotohanan. Kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita o sa katotohanan, kung magkagayo'y tunay nga na kayong mga alagad ko. Yung hindi nananatili sa salita na katotohanan mula sa Diyos, hindi totoong yan ay alagad. Maaring claim lang yan, pero kailangan makita, nananatili ka dyan. At nakita na natin kasi, tinakwil na natin ng kasinungalingan, kakontraryo po yan, ng katotohanan. Pagka tinakwil mo kasinungalingan, tinakwil mo sa diretsyon sabi, ang dyablo. Ngayon, yun ang magpapatunay kung doon ka nananatili, tayo nga'y mga alagad. Dumugtong pa ngayon si Kuya dito. Kasi mula po dyan sa 31, sa 32, pinakita niya kung ano sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. At inyong makikilala ang katotohanan. At ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Ayun pag nakilala mo ang katotohanan, doon ka nananatili. Yun nga po yung salita ng Diyos na katotohanan na itinuturo ng Panginoong Jesucristo. Doon ka nananatili. Yan ang magpapalaya sa inyo. Pag pinalaya ka ng katotohanan, saan ka pinalaya? Doon sa kakontraryo ng katotohanan. Pinalaya ka sa kasinungalingan. Kaya itong mga Hudyo na kanyang sinasabihan, dapat maintindihan nilang gano'n. Tayo naman po, nabanggit nga ni Brother Rodel kanina, tayo naman hindi naman laki sa katotohanan, mga kapatid. Most of us, galing tayo sa maling mga iglesia at mga kasinungalingan po. Ang ating mga taglay-taglay noong araw Dumugtong nga, sige Brother Rodel kanina, may sinasabi siya, pero ako sabi ko nga, dugtong pa rin po ito. Isa po ito sa mga karugtong ng mga tinalakay ni Kuya. Kasi pinakita rin natin ni Kuya sa atin nung nakaraan, yung 26 at 18 po ng gawa. Doon na tayo galing mga kapatid Ano po ba ang sabi?
upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman. Ba, galing tayo sa kadiliman, nabalik tayo, nalagay tayo sa ilaw. Mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Yung mga nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas noon, para ma-convert yung kalagayan mo, dapat mapunta ka sa Diyos, kailangan makalaya ka sa kapangyarihan na yun ni Satanas at naditali ni Kuya sa atin yan. Pagka ikaw ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas, nandoon ka sa kasinungalingan. Totoo naman yun. Yun naman pong lahat ng logic na yan mga kapatid. Biblical logic lahat yan At upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan. Pag lumaya ka sa kapangyarihan ni Satanas, mapapatawad yung kasalanan. Dati ka kasing alipin nun Connected dito sa 8:31, 32 ng Juan. Kasi yung katotohanan na yun ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, ang Diyos ang magpapalaya, pagka magpapalaya ang Diyos sa atin, makakawala ka ngayon doon sa pagiging alipin ng kasalanan, ng kasinungalingan, makakawala ka ngayon doon. Dumugtong na. Ito na yung mga pag-aaral natin na dinudugtungan ngayon. Kaya, pagkatakwil ng kasinungalingan, magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa. May iba na talaga. Tinakwil mo na yun Nakalaya ka na doon sa kasinungalingan, sa kasalanan, nasa kapangyarihan ka na ng Diyos, nasa ilaw ka na, wala ka na sa kadiliman, wala ka na sa kapangyarihan ni Satanas. Ang expectation sa atin ngayon, eto na. Pagkatakwil natin doon sa kasinungalingan, dahil nasa katotohanan ka na, dapat magsalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa. Anong katotohanan yun? At dahil tayo mga sangkap na sama-sama sa isa't isa, bilang mga sangkap, katotohanan dapat ang sinasabi natin sa isa't isa. Yun nga po ang kailangan nating malutas Hindi kasi basta katotohanan. Alam niyo previously na talakay din ni Kuya po yan. Napakaraming katotohanan naman sa mundo. Katotohanan, marami pong species ng iba-ibang mga ibon, isda, katotohanan, ang mga insekto ay marami. Pero ano ba ang katotohanan sasabihin natin sa isa't isa kung itinakwil na natin yung kasinungalingan? Yun nga po, yung salita ng Diyos, yung kanyang utos, yan po'y katotohanan. Yun pong salita ng Panginoon na kailangan ito ngayon bilang mga sangkap na sama-sama sa isa't isa, yamang itinakwil na po natin ang kasinungalingan, magsasalita tayo nitong katotohanan na ito. At nakita natin ito pala ang mga detalye. Nagpakita si Kuya ng mga dapat ay tutugay-gayan natin ngayon dito. Kasi Brad Josel, pagka sinabi mo magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa, paano? Kasi sapagkat yun ang reason Bakit tayo magsasalita ng katotohanan sa ating kapwa Sapagkat tayo'y mga sangkap na isa't isa sa atin. O edi ang pinag-uusapan dito, yung mga sangkap, Bawat isa sa atin, bawat isa sa inyo, sa kanyang kapwa. Sinong kapwa? Kapwa sangkap, Sapagkat tayo'y mga sangkap na isa't isa sa atin. Magsasalita pala tayo dapat ng katotohanan sa ating kapwa dahil bilang mga sangkap. Tanong, paano ba yung pagsasalita ng katotohanan sa kanyang kapwa? Kapatid na Rodel, hindi ba? Paano ka bang magsasalita ng katotohanan dun sa kapwa mo sangkap? Dadakdak ka lang, sasalita ka lang, sabi mo, hindi ganun Opo. Bakit? Kaya nga, may salita ng kabuhayan. Nagpapahayag, sabi ni Pablo sa 2:16 ng Pilipos, ng salita ng kabuhayan. Di merong salita ng kabuhayan, kapatid na Rodel. Opo. Ano ibig sabihin? Di ipapakita mo, ipapahayag mo
sa pamamagitan ng salita ng kabuhayan, di pwede kang yung kabuhayan mo magsalita. Magsasalita tayo ng katotohanan sa isa't isa. Paano tayo sapagkat tayo yung mga sangkap na isa't isa sa atin? Anong katotohanan ba dapat nating salitain sa isa't isa? Ano ba yung katotohanan? Yung salita ng Diyos. Ano salita natin, Panginoon Jesucristo? Na salita ng Diyos. Mag-ibigan kayo sa isa't isa. Paano mo i-apply ngayon yun? Di ba, kapatid na Rodel? Bakit? Kasi kahit ano pa ang sabihin mo, wala ka sa katotohanan kung wala ka sa pag-ibig, Brother Rodel. Tama po. Yung napopoot sa kanyang kapatid, no? Yung napopoot sa kanyang kapatid, sinungaling yun. Hindi ba pinag-aralan na nga natin noong nakaraan? Sabi dun sa 4:20 ng unang Juan, sabi mo umiibig ka sa Diyos, napopoot ka sa kapatid mo. Di sinungaling ka. Gusto mo magsalita ng katotohanan sa kapatid mo, kapatid na Rodel, sa kapwa mo sangkap. Magsalita ka ng katotohanan. Paano ka magsasalita ng katotohanan? Umibig ka. Amen. Opo, kuya. Naintindihan mo? Otherwise, nagsisinungaling ka pag hindi ka umiibig. Opo. Para bang ang isipin mo ba ngayon, sa salita lang, kapatid na Rodel? Ganon, ano? Kaya nga, wag kayong, mga galit kayo, wag kayong magkasala. Wag niyong bigyan ng daan ng Diablo. Dahil yung galit, kapatid na Rodel, yun ang kakontraryo ng pag-ibig. Ang magpapalabas sa galit, pag-ibig. Opo. Di ba? Kaya tignan mo, di basahin natin ulit yung inumpisahan natin. Sige, doon ka sa 4, umpisahan mo ulit yung 4:6, tsaka mo ituloy, kapatid na Rodel. Sige. Opo. Tayo nga'y sa Diyos. Ang nakakakilala sa Diyos ay dumirinig sa atin. Ang hindi sa Diyos ay hindi dumirinig sa atin. Dito'y ating nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Mga minamahal, mangag-ibigan tayo sa isa't isa. Magsasalita tayo ng katotohanan sa isa't isa. Opo. Di mag-ibigan tayo sa isa't isa. Opo. Sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. Amen. At ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos. At nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos. Hindi ka nakakakilala sa katotohanan. Opo. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanglibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At sinugo ang kanyang anak na pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo. Sino man ay hindi nakakita kailanman sa Diyos, kung tayo'y nangag-iibigan, ang Diyos ay nananahan sa atin. At ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Kita mo, kapatid na Rodel? Opo. Paano ka ngayon makakapanatili sa salita kung hindi ka nananatili sa pag-ibig? Paano mo ngayon sasabihin nagsasalita ka ng katotohanan sa kapwa mo kung hindi ka umiibig? Opo. Ano ibig sabihin, Brother Rodel? Alam mo kasi yung katotohanan. Basically, sabi nga dun sa basahin mo yung nasa 12:22 ng Kawikaan. Opo.
Mga sinungaling na labi ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Yan. Ay, ano yung kasuklam-suklam sa Panginoon, kapatid na Rodel? Yun pong mga sinungaling na labi. Oh, sinungaling na labi. Ano? Ngunit ang nagsisigawang may katotohanan ay kanyang kaluguran. Kita mo, yung katotohanan, ginagawa yun. Ano? Opo. Kaya pagka hindi ka magsisinungaling, magsasalita ka ng katotohanan, pag gumagawa ka ng katotohanan, anong sinasabi nung ginagawa mo? Hindi ba yung ginagawa mo yung nagsasalita yun, kapatid na Rodel? Tama po. O ngayon, kung halimbawa, sabi ka lang na sabi, pag-ibig, hindi ka naman umiibig, di nagsisinungaling ka. Opo. Pero kung umiibig ka, kapatid na Rodel, nag-iibigan tayo sapagkat tayo sangkap sa isa't isa, kapatid na Rodel. Ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, mag-iibigan kayo sa isa't isa. Mag-iibigan kayo sa isa't isa. Kung nag-iibigan tayo sa isa't isa, yung pag-iibigan ba, yung pag-ibig ba, salita ba yun? Katotohanan ba yun o hindi? Hindi kapag ka umiibig ka, kapatid na Rodel, sa kapatid mo, nagsasalita ka ng katotohanan sa kanya. Amen. Opo. Tama po. Kaya gusto mo magsalita ng katotohanan sa kapwa mo dahil tayo mga sangkap na isa't isa sa atin. Kasi di ba, tinakwil mo yung kasinungalingan. Dapat, pag tinakwil mo yung kasinungalingan, yung puot, pagkapuot sa kapatid, sa kapwa, kapatid na Rodel, kasinungalingan yun dahil mamamatay tao ka nun kaganon Sa diablo ka nun. Nasa kasinungalingan ka, kapatid na Rodel. Tinakwil mo yun. Para maitakwil mo yung kasinungalingan, dapat itakwil mo yung puot. Pagka hindi mo tinatakwil yung puot, hindi mo pwedeng sabing itinatakwil mo ang kasinungalingan. Ngayon, kung umiibig ka naman, kapatid na Rodel, nagsasalita ka ng katotohanan. Bakit? Yung ginagawa mo kasi, katotohanan yun. At yung ginagawa mo na yun, kapatid na Rodel, na katotohanan, yun, magtatakwil sa kasinungalingan. Magpapalaya sa'yo, kapatid na Rodel, sa kasinungalingan. Pero pagka hindi ka umiibig sa kapatid, sinungaling ka rin. Di ba? Kaya nga napopot yung nanwikang napopot sa kanyang kapatid, sinungaling. Yung hindi umiibig, sinungaling. Kung hindi ka umiibig, ano sinasalita mo? Kasinungalingan po. Hindi mo tinatakwil yung kasinungalingan. Opo. Tatanungin kita, ulitin ko. Kung hindi ka umiibig, ano ka? Sinungaling ka po. Kung sinungaling ka, hindi mo itinakwil yung kasinungalingan. Opo. Hindi ka nagsasalita ng katotohanan. Opo. Bakit? Sinungaling ka. Paano ka magsasalita ng katotohanan? Tama po. Ngayon. Kung umiibig ka, kapatid na Rodel, tinakwil mo ba yung kasinungalingan? Opo. Nagsasalita ka ba ng katotohanan? Opo. Kaya gusto mong magsalita ng katotohanan sa kapwa mo, kapatid na Rodel, sa kapwa mo sangkap, sa iyong kapatid. Gusto mong magsalita ng katotohanan. Opo. Para magawa mo, at least ngayon, alam mo, pag umiibig ka sa kapatid, nagsasalita ka ng katotohanan sa kapatid. Amen, Kuya. Hindi ba question yun? Na nakikita mo ba, sabi pagkatakwil sa kasinungalingan, magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa. How do you apply? Opo, Kuya. How do you apply? Sapagkat tayo mga sangkap na isa't isa sa atin. Every time makikita mo yung kapatid mo, meron nga, hindi naman nagsasalita basta-basta
Tahimik lang eh. Opo. Oh. Bawat isa sa inyo, magsasalita ang bawat isa sa inyo. Brad Rodel, may pipi. Opo, kuya. Paano magsasalita yun? Sabi mo, sign language. Dapat mai-apply mo. Opo. Magsasalita ang bawat isa sa atin ng katotohanan sa ating kapwa. Kahit hindi ka pa kumikibo, hindi mo binubuka ang labi mo, nakakapagsalita ka ng katotohanan sa iyong kapwa, sa iyong kapatid, sa kapwa mo sangkap, kung ikaw ay umiibig. Nakikipag-ibigan, kung tayo nag-iibigan. Amen. Bawat isa sa atin di ba? Kaya nga, mangag-ibigan. Di pag nag-iibigan, ibig mo ang kapatid mo, umiibig ang kapatid sa'yo, nag-iibigan tayo sa isa't isa. Di bawat isa sa atin ngayon yun, ano? Opo. Di bawat isa sa atin nakapagpapahayag at nakapagsasalita ng katotohanan kung nag-iibigan tayo sa isa't isa. Amen. Naintindihan mo, Brother Rodel? Awa po ng Diyos, kuya. Sana nga, naintindihan mo sa tulong at awa ng Panginoon, madagdag sa atin, sa ating mga paggawa. Tuloy na lang natin sa SPBB. Kapatid na Rodel, dahil Opo. marami akong isang bagay, marami ako itatanong sa iyo kasi di ba ang sabi sa 8:44 ng Juan, ang mga nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Opo. Tama, kapatid na Rodel. Tama po. May mga nasa ng Diablo. Opo. May mga nasa din ang Diyos, hindi ba? Opo, kuya. Yan. Ngayon, di ba may masasamang nasa? Opo. Pero hindi lahat ng nasa ay masama. Opo. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo. Maging sa pagnanasa, sabi sa 2:13 ng Filipos, at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Tama? Tama po. Di merong nasa na ayon sa mabuting kalooban ng Diyos. Opo. May pagnanasa, kapatid na Rodel, na ayon sa mabuting kalooban ng Diyos. Opo. Diyan tayo ngayon pupunta, kapatid na Rodel. Meron akong mga itatanong din sa iyo, sa inyo, kasi pag-aralan na lang natin siguro sa SPBB na lang, kapatid na Rodel. May awa ang Diyos ay makita natin yung mabuting kalooban ng Diyos, yung kalooban ng Diyos na dapat nating magawa. Kasi naiisip-isip ko, tignan mo, Brother Rodel, basahin mo yung 1:27 ng Santiago. Opo. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian, at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Brother Rodel, Opo. pag pinag-uusapan yung mga ulila, mga babaeng bao, kapatid na Rodel, meron bang kapamigatan sa Biblia Opo, kuya. Mga ulila at mga babaeng bao. yan?
may pagpapahalaga ba sa mga babaeng bao na itinuturo sa Biblia, Brother Rodel? Opo, kuya. Meron po. Bakit? Ano ang mga maaaring katwirang makita mo, no? Halimbawa, concentrate muna tayo. Pagdating sa pag-uusap, babaeng bao. Hanggang ngayon, Brother Rodel, tinatanong ko kayo. May naitala na ba kayo? Na tunay na babaeng bao? Mahigpit po yung criteria. Di ba, nag-usap tayo, no? Oo, nag-usap tayo, di ba? Nag-usap-usap tayo. Opo, kuya. Sabi Sinabi niyo ko, po sa amin yan. oo, dahil pananagutan na ng iglesia pag itinala mo na tunay na babaeng bao. Opo. They will be under the care ng iglesia. Sasagutin ng iglesia yung lahat ng mga dapat na sagutin ng iglesia kapag ka itinala na tunay na babaeng bao. Diba, kapatid na Rodel? Opo, kuya. Kita mo. Eh, tinatanong ko kayo, nasa na yung talaan? Nasaan na ba yun? Oh. Ay ngayon, siyempre, kailangan makita natin, ano, dahil na dapat magawa natin yung obligasyon natin eh. Opo, kuya. Yan. O, di pag-uusapan natin yan, kapatid na Rodel, hindi ba? Opo. O, bakit? Yan. Diyan may itatanong ako sa inyo. May itatanong ako sa inyo dyan, kapatid na Rodel. Opo, kuya. Excited Bakit? na si Brad Josel. Oo. Kasi, tignan mo kapatid na Rodel, sabi di ba, pagkakaroon nila ng mga masasamang pita na hiwalay kay Kristo ay nagsisipagnasang magsipag-asawa. Opo. Sino tinutukoy dyan? Babaeng bao ba o hindi? Babaeng bao po yan. O, babaeng bao din, ano? Opo. Tatanungin kita, Brother Rodel. Yun bang babaeng bao, kalag na sa kautusan o hindi? Kalag na po yun. Patay na asawa. Ha? Kalag na po. Pwedeng mag-asawa o hindi? Pwede na po. Bakit pagkakaroon ng masamang pita na hiwalay kay Kristo nagsisipagnasang mag-asawa? Yun bang pagnanasa nilang mag-asawa masamang pita na hiwalay kay Kristo? Ano sagot? Kung hindi, ano yung masamang pita na hiwalay kay Kristo? Opo, kuya. Yun po ang tanong doon. Hindi ko po alam yan. Oh, Brad Josel, Kuya, nasa sitas po yung masamang pita na hiwalay kay Kristo ay Nagsisipag na sang mag-asawa pagka meron po sila noon. ay ibig sabihin, yung pagnanasa nilang mag-asawa,
Yun ba yung masamang pitang hiwalay kay Kristo? Sasagutin po ni Brother Rodel yun eh. hindi ko ma-reconcile basta po, kuya. Kailangan po namin ng... Sasabihin mo naman na yung pagnanasa nilang mag-asawa, yun yung masamang pita na hiwalay kay Kristo, bakit naman sinabi ni Pablo later doon sa ibaba niyan, ibig ko nga na ang mga batang babaeng bao ay, sabi sa 14, ikaw na nga bumasa, Brother Rodel. Opo. Ibig ko ngang magsipag-asawa ang mga batang babaeng bao. Aba, ibig pala niyang magsipag-asawa yung mga batang babaeng bao. Kung yung palang pagnanasa ng mga babaeng baong bata na mag-asawa, masamang pitang hiwalay kay Kristo, bakit naman sinabi niyang ibig niyang magsipag-asawa yung mga batang babaeng bao? Oo nga po, kuya. Ngayon ko lang napapansin ito. Ba't nga niya iibigin yun? Kung hiwalay pala kay Kristo yun eh. So, iba yun. Sinasabi ko sa iyo. Opo, kuya. So may napansin ka na dyan ngayon, Bro Josel. Kuya, opo. Diyan po, alam na po namin na hindi po yung sinasabi na masamang pita na hiwalay kay Kristo. Yung, halimbawa yan, yung pagnanasang pag-aasawa, no? Babaeng bao yan eh. Lalo na nga kung yan po ay batang babaeng bao. Ang gusto pa nga ni Pablo, ibig ko ngang magsipag-asawa ang mga batang babaeng bao. Hindi pwedeng kontra sa kalooban ng Diyos yung sinasabi ni Pablo na yun eh. Kaya may nababanaag na po kami ngayon dito, kuya, sa sinasabi mo po. Hindi pa po pumapasok sa utak ko yan kahit kailan. Ngayon, meron po kami nakikita. Di ba, Brother Rodel? Opo, kuya. Napakaganda nito pag naintindihan. Hindi ba? Opo. Huwag mo naman sasabihin na gusto ni Pablo, yung gusto niyang sinabi niya, ibig ko ngang magsipag-asawa ang mga batang babaeng bao. Tapos yun palang pagnanasa palang, yung pagnanasang mag-asawa ng mga batang babaeng bao, masamang pitang hiwalay kay Kristo. Opo, kuya. Iba yun. Sige, abangan na lang natin ang pagtuturo ng Diyos sa atin kung loloobin ng Panginoon. Dahil di maunat ang mukha ni Brad Sunny Hindi maunat ang mukha ni Brad Sunny Nakakunot ang noo Brad Sunny, napansin mo ba yon? Opo, kuya. Kaya nga po inaabangan ko. Nag-iisip na ako. Paano kaya kako yun? Dahil di ko nga po ma-resolve sa isip ko yung binabanggit ninyo. Nako, yun yung pagnanasa ng babaeng baong mag-asawa, yun yung masamang pita na hiwalay kay Kristo. Bakit sinabi ni Pablo sa unang Timoteo 5:14, ibig ko nga magsipag-asawa ang mga batang babaeng bao? Ba't kaya ako sinabi yun sa loob ko? Paano re-resolve ba yun? Kaya napakaganda pa maintindihan nito, kuya. Kaya nag-aabang ako. Kaya kumukulot po talaga yung noo ko, kuya, naghihintay. Sige, loobin ng Diyos, mga kapatid. Advance Happy SPBB sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Sana yung mga bagay natin pinag-uusapan po, may madala tayo. Huwag nating kalimutan na para tayo makapagsalita ng katotohanan sa ating kapwa sangkap, para masabi natin na nagsasalita tayo ng katotohanan sa kapwa sangkap natin, sundin natin yung katotohanan na salita ng Diyos, ng salita na pananatilihan natin, yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo.
mag-ibigan tayo sa isa't isa. Yung pag-iibigan natin sa isa't isa, pagpapahayag natin ng katotohanan yun sa ating mga kapatid, sa ating kapwa. Kasi kahit nasabihin mo, daldal ka ng daldal ng pag-ibig, kung hindi natin ginagawa yung pag-iibigan sa isa't isa, at napopuot tayo, nagkakapuotan tayo, may puot tayo, yung napopuot, sinungaling. Eh di hindi mo itinatakwil ang kasinungalingan kapag ganon. Para makapagsalita tayo ng katotohanan, gawin natin yung katotohanan ng salita ng Diyos na utos na nakasulat sa Biblia. Salamat sa Diyos po ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, lagi po Ama, usal ng aming mga puso ang walang hanggang pasasalamat sa iyo. Sa lahat po ng kabutihang ipinararanas mo sa aming mga buhay, kahit karamihan sa amin ay mga mahihirap at walang may pagmamalaki, nakasumpong po kami Ama ng isang kapalarang hindi matatamo sa sanlibutang ito. Nang ikaw po ay aming makilala, pinupuno mo po ng katotohanan ang aming mga puso upang meron kaming maipagsanggalang sa iba't ibang suligi ng masama sa amin pong kapanahunan. Salamat po, sana ito ay maitimo ng mariin sa aming mga puso. Malakaran po namin at maisakabuhayan na makapag-ibigan po kaming mga magkakapatid sa lahat ng pagkakataon upang kami ay sama-samang makapagpatuluyan hanggang sa maabot po namin ang hangganan ng aming mga paggawa. At sa dako paraon sa kalooban mo Ama, nawa may pagtagumpay po namin at maging karapat-dapat nawa kami sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Huwag ka po sanang magsawa na kami ay pagpaumanhinan sa aming mga nagiging mga pagkakamali. Naway linisin mo pong palagi ang aming mga pagkatao. Ngayong nagpatawad na rin po kami sa mga nagkulang sa amin. Panginoon, bihisan mo po kami palagi ng isang diwang nagmumula sa iyo at magbangon ka ng matuwid na espiritu sa aming mga pagkatao. At sana'y sama-sama po naming matapos ang takbuhing inilagay mo sa aming mga unahan. Panginoon, pakialaala mo po kaming lahat, lalo na po ang aming mga sambahayan, ang aming mga anak na haharap sa ibayong maraming mga kasamaan sa amin pong panahon. Sana loobin mong sama-sama po kaming makapagtagumpay. Bahala ka na po sa bawat alalahanin ng aming mga puso, pati na po ang mga karamdamang amin pong nararanasan. Pakihaplos mo po ang aming mga lupang katawan at sana sabahan mo ang iyong bayan sa paghahanda sa nalalapit po naming pagdiriwang ng pagpapasalamat ng iyong buong bayan. Maraming salamat po sa iyo, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo.
ngayon mga kapatid, tanggapin natin ang pag-ibig at basbas ng Diyos Amang sumasa mga langit, ang biyaya at pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo at ang pakikipisan ng Kanyang banal na Espiritu mamalagi nawa sa ating mga puso at sa ating mga anak magpakailan-kailan paman.